Simulan na po tayo sa ating morning devotion. Habang lahat po ay tatayo. Let's praise the Lord today. Masayang awit. Ang sabi ng kanta, I got Jesus in my heart. I got Jesus in my heart every day. I got Jesus in my heart. I got Jesus in my heart. I got Jesus in my heart every day. Well, I got Jesus in my heart. I've got Jesus in my heart. I've got Jesus in my heart every day. Come on, let's declare it this morning. I've got Jesus in my heart. I've got Jesus in my heart. I've got Jesus in my heart every day. Well, I've got Jesus in my heart. I've got Jesus in my heart. I've got Jesus in my heart every day. Let's remove all the distractions today. Come on. I've got Jesus. Let's focus on Jesus only. I've got Jesus in my heart every day. Well, I've got Jesus in my heart. I've got Jesus in my heart. I've got Jesus in my heart every day. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Jesus. Habang bubuksan po natin ang ating Biblia, binigyan po tayo ng Panginoon ngayon ng napaka-pamilyar na mga verses sa Bible. At titingnan po natin ito sa ibang liwanag. Okay? Ang sabi po sa Luke chapter 11 verse 9, And I say unto you, ask and it shall be given you, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you. Mag-move po tayo sa Hebrews. Very familiar verse din po. Andito lang po yung definition ng word na faith. Ang sabi sa Hebrews 11 verse 1, Now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Manatiliin po tayo makakaupo. Habang nakikinig po ako ng Sunday School ng young people, I can't help but wonder and be amazed kasi ang ating pong mensahe ngayong umaga ay continuation ng tinuro kanina sa youth. And this is about faith. Marami pong tao ang naniniwala, maraming tao ang nagsasabi na naniniwala sila na ang Diyos kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Sinasabi. Pero naniniwala mo ba? Madali pong sabihin ng isang tao na nasa ayos ang buhay, kumbaga ay wala namang masyadong problemang dumarating. Ayos ang financial, smooth ang buhay, madaling sabihin niya na nananampalataya ako sa Panginoon. Madali din itong sabihin ng isang taong ang hinihiling sa Diyos ay napakaliit lamang na bagay. Pero I believe, ang gusto po ng Panginoong ituro sa kanyang anak, gusto niya pong mag-step pa tayo ng isa pa. Gusto niya tayong may mas mataas tayong level. At ang mataas na level ito ay nag-require ng different level of faith, and this is called the radical faith. Ano po yung word na radical? Radical means extreme. Radical means this is out of ordinary.
sasabihin natin, God is the same yesterday, today, and forever, do we really believe it? Kapag binasa natin ang Bible, malalaman natin ang story ni Moses kung paano hinati ng Panginoon ang walang dagat. Kung iutos natin sa dagat ngayong umaga na mahati ka dagat, do we really believe it? Maniniwala ba tayo na kaya itong ulitin ng Panginoon? Yes. Kung nabasa natin sa Biblia, natanalangin si Elijah na hindi umulan ng 3.5 years kung mananalangin tayo sa pagkakataong ito na, Lord, huwag mong paulanin ng 3.5 years. Do we really believe that God can do the same things for us? This is the kind of faith that God is reminding us today. Pag sinabi na natin, I believe God is the same yesterday, today, and forever, we should really believe it. Dahil alam natin, God is able to do these things, kaya ng Panginoon gawin ang lahat ng ito, at may additional and exceedingly more. God is able to do these things, hatiin ang walang dagat, turn water into wine, and exceedingly more. Gustong ipaalala ng Panginoon ngayong umaga na, anak, if you will just pray for anything, believe, you shall receive it. Ang sabi ng Panginoon, sky is the limit. Na hindi natin kailangan isipin ang law ng kalikasan, ang natural law ng mundo ito. Kung sasabihin natin sa Panginoon na, Lord, gusto ko araw lang ng matagal, 24 hours na walang gabi. If we will pray and we will believe it, and God will be pleased in us, He will do it for us. Sino man po mag-aakala na mag-pray na, Lord, patigilin mo po ako na ng 3.5 years. Sino din mag-aakala na tutugunin ito ng Panginoon? Pero He did for Elijah. Imagine what God can do in our lives today. Nung nag-aaral mo ako kagabi, parang nakakakilaw, isipin. Although alam natin na kayang gawin ng Panginoon ng lahat ng bagay, pero this time, gusto ng Panginoon na i-challenge natin siya. Kasi sabi ng Panginoon, anak, sky is the limit. Sky is the limit. Kung gusto mo ngayon na, Lord, i-zero out mo lahat ng utang mo, kaya na ng Panginoon. Kung i-wish natin na, Lord, yung lahat ng bills na babayaran ko, hatiin mo naman sa kalahati, 50% naman gusto kong bayaran, kayang-kaya na ng Panginoon. Kung ikaw ngayon pumasok sa simbahan ito, na may napakalalang karamdaman, Lord, gusto ko ng 100% healing, as in restore ang aking katawan, kayang-kaya yan ng Panginoon. So ngayon, gusto ng Panginoon na i-challenge natin siya. Huwag natin bigyan ng limitasyon ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay. Kung gusto mo, i-repair ang iyong pamilya, kayang-kaya ng Panginoon. Kung sa ating lupang katawan, hindi natin maisip kung paano ito gagawin ng Panginoon, Lord, para naman kahibangan na ito. Parang kahibangan naman na i-wish ko to, na ipag-pray ko to sa iyo, dahil kung iisipin, parang magic naman ang gagawin mo. Pero yun nga eh, kaya mag-magic ng Panginoon. Ganyan kapangyarihan ng Panginoon. Kaya ngayon, ayaw ng Panginoon, na mag-stay lang tayo sa level na ito. Gusto ng Panginoon na i-bless pa tayo ng mas mataas. Ang problema lang, hindi natin hinihingi. Alam ng Panginoon ang nasa ng ating puso. Pero gaya ng paglapit ng isang bata sa kanyang magulang, gusto ng Panginoon, hingin natin ito sa Kanya. Sky is the limit. Huwag kang walang inhibition. Sky is the limit. Sama-sama po tayo tatayo sa Panginoon. Are you believing God today for the impossible? Amen. For the radical things, the extreme, out of ordinary things today, start believing in God. Pero unang-una, ipag-pray natin, Lord, strengthen and sharpen my faith today. Strengthen and sharpen my faith today, so that I may believe that you can do these things for me. Gusto tayong i-encourage ng Panginoon ngayong umaga ito.
Hindi niya gustong may anak na naghihirap. Right. Hindi niya gustong may anak na namomroblema. Ang problema, hindi mo hinihiling. Sinasabi ng Panginoon, hingin mo lamang anak. Nang handa akong gawin ang lahat ng bagay para sa iyo. Let us praise the Lord. Hallelujah. 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 We praise you, Lord. We praise you, Lord. Hallelujah. 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 How great our God is. Kapag humiling tayo ng isang bagay na parang imposible, kayang-kaya niyo ito pa rin just for you. Just for me. If you think it is too selfish to pray for the Lord for that thing, no. God is willing to give it to you. Just ask for it. Naalala ko nung nagpe-pray sila Ate para sa sasakyan. You should just bring your petition before the Lord. Ask Him for that particular thing that you want. Believe. Pray for it. At hindi ko makakalimutan yung sinabi ng auntie. Claim. As if hawak mo na ba? Yun lang ang kailangan ng Panginoon. Yun lang ang nare-require na yung uwangin. Habang sama-sama tayo nanalangin sa akin. Praise the Lord. Praise the Lord. Hindi namin maharap ang kadakilaan ng Panginoon. Ang kapangyarihan mo na patuloy mong inalalagay sa aming buhay. Lord, we are here today, Panginoon. We are laying down our petitions before you. Hayaan po, Panginoon, na magkaroon po kami ng ganong klase ng pananampalataya para maniwala, Panginoon, na kaya mong baguhin ang aming buhay, Panginoon. Kaya mong baguhin kung anumang circumstansya na roon kami, Panginoon. Kaya mong baguhin ang puso ng mga tao. Kaya mong patigilin, Panginoon, ang kalikasan. Lord, we believe in you this morning, Panginoon. Punong-puno kami ng pananampalataya ngayong umagang ito. Na Lord, ang blessing na aming hinihintay ay malapit na namin nakamit, Panginoon. Ngayon pa lang, Panginoon, nagpapasalamat na kami, Panginoon, sa paglutas mo sa aming mga problema. Nagpapasalamat na kami sa kapayapaan na aming nararamdaman, sa kagalakan, Panginoon. At Lord, ngayong umagang ito, hindi mapupuno ng paghihiling ang bahay sa bahay nito. Hindi mapupuno, Panginoon, ng prayers for petition. Bagkus, Panginoon, mapupuno ang bahay sa bahay ito ng pagsamba at pagpuri sa banal ng pangalan. Dahil naniniwala kami sa walang hanggang mga kapangyarihan na kayang tumugon sa lahat ng bagay.